Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na kahit normal lang mag-skydiving sa panahon natin ngayon dahil sa pagganda ng ating teknolohiya, ay hindi pa rin maiiwasan ang mga trahedyang naganap para sa buhay ng mga skydiver. Kaya mula kay Craig Stapleton na naging ipo-ipo sa ere, hanggang sa kakaibang regalo na natanggap ng babaeng si Laverne Everett na 80 taong gulang na noong siya ay nag-skydiving ay pag-usapan natin. Ang 10 nakakapangilabot na pagkakamali sa skydiving na nakuhanan ng kamera. Kaya kung handa ka nang mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Craig Stapleton. Talaga namang merong mga hindi kapani-paniwalang mga kwento ng mga tao na nagagawang makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Tulad na lamang ng nangyari kay Craig Stapleton mula sa California na himalang nakaligtas sa isang aksidente sa skydiving. Si Craig ay isang bihasa at veterano na sa larangan ng skydiving na mahigit 7,000 na pagtalon na nagawa mula sa eroplano. Pero noong 2013, sumakay siya sa isang eroplano para sa isang flag trick at tumalon mula sa taas na 8,000 talampakan. Ngunit agad niyang napansin na may mali nang buksan niya ang kanyang parachute. 30 segundo pagkatapos niyang tumalon mula sa eroplano na bumabaybay sa ere ng napakabilis, bumukas ang kanyang pangunahing parachute ngunit hindi ito tama. Nagsimula siyang umikot ng mabilis at hindi napabagal ang kanyang pagbulusok. Sa kabutihang palad, laging may dalang backup na parachute ang mga skydiver kung sakaling pumalya ang una. Mabilis na nag-isip si Craig at binuksan ang kanyang backup na parachute. Ngunit napulupot ito sa unang parachute, dahilan upang maging isang umiikot na torpedo si Craig. Nang siya'y lumapag, halos 1 metro na lamang ang layo niya mula sa mabakal na spike na nakatusok sa lupa. Pero sa kabutihang palad, tumama siya sa malambot na bahagi ng lupa na nagligtas sa kanya. Mas lalong kahanga-hanga ay wala siyang nabaling kung anumang buto. Number 9, Carol Morey Rodriguez. Nakuhanan nga ang isang nakakatakot na video na kung saan makikita ang isang sandali kung kailan nasabit ang parachute ng babaeng si Carol habang bumubulusok siya sa ere. Dahil sa maling talon, nagtamo siya ng malubhang pinsala, kabilang ang bali ng buto sa hita na tumago sa kanyang balat. Makalipas ang 20 taon, patuloy pa rin siyang naghihirap mula sa mga epekto ng aksidenteng ito. Aminado ang babaeng si Carol na hanggang ngayon, ang mga imahe ng pagkasabit niya sa kanyang parachute noong Setyembre ng taong 1997 ay nagbibigay pa rin sa kanya ng kilabot. Pinayagan siyang tumalon mula sa eroplano ng mag-isa pagkatapos lamang ng 4 na oras ng mga walang kwentang leksyon nang walang gabay ng isang bihasang skydiver. Mukhang may pananagutan ang ibang tao sa nangyaring ito kay Carol. Number 8, Michael Holmes. Si Michael Holmes ay nagkaroon ng isang malaking plano na gawin ang isang pagtalon sa skydiving na magbabago sa kanyang buhay. Masusing inimpake ni Michael ang kanyang parachute at tinignang mabuti na walang problema ito. Sa kabila ng pag-iingat, hindi bumukas ang kanyang pangunahing parachute, kaya naman agad niyang hinila ang kanyang reserve parachute. Ngunit hindi rin ito nag-deploy. Habang mabilis na bumabagsak, inisip ni Michael na iyon na ang kanyang katapusan. Sa isang umala, nagising si Michael mula sa kanyang pagkahilo matapos bumagsak sa isang blackberry bush na naging dahilan ng kanyang pagkakaligtas. Hindi niya inaasahan na ang matalim at matinik na halaman ang magliligtas sa kanya mula sa malalang pagbagsak. Sa kabila ng matinding karanasan, ang unang naramdaman ni Michael ay ang kahihiyan. Naisip niya pa nga kung gaano kabaliw ang idea ng pagiging ligtas dahil sa isang simpleng halaman lamang. Ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na kahit sa mga pinakadelikadong sitwasyon, ang kaligtasan ay maaaring magmula sa pinaka hindi inaasahang mga bagay. Number 7, Don Brodsky Chenfield. Si Don Brodsky ay isang bihasang skydiver na nakaligtas sa pinakamalalang aksidente sa skydiving sa buong mundo. Noong April 23, 1992, sumakay siya kasama ang 21 pa na mga tao sa isang maliit na eroplano para sa isang routine skydive. Si Don na nagsimulang mag-skydiving noong 1980 ay isang veterano na sa larangan. Ngunit
Bigla siyang nagising sa ospital matapos ang ilang linggo sa koma at nalaman niyang bumagsak ang kanilang eroplano. Nabali ang kanyang leeg at ilang mga buto. Nabasag ang bungo at bumagsak ang isa niyang baga. Marami sa kanyang mga kasamahan sa eroplano ay hindi nakaligtas. Sa kabila ng matinding pinsalang natamo, tuluyang gumaling si Dan at nagpatuloy sa kanyang hilig sa skydiving. Naging kilalang motivational speaker pa nga siya. Binabahagi ang kanyang karanasan at kung paano niya nalampasan ang pagsubok. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon sa marami na kahit sa harap ng pinakamabigat na pagsubok, posible pa ring magtagumpay at manalo tayo sa buhay. Number 6. Mackenzie Wettington. Si Mackenzie Wettington, isang 16 na taong gulang na dalaga mula sa Texas, ay nakatakdang makaranas ng kakaibang regalo sa kanyang kaarawan. Ito ay ang pag-skydiving. Pagangat ng eroplano sa taas na 3,500 talampakan, tumalon siya mula sa eroplano sa Pegasus Air Sports Center sa Oklahoma. Ngunit nagkaroon ng aberya sa kanyang parachute na nagdulot ng mabilis at paikot na pagbulusok niya pababa. Ang kanyang parachute ay umikot na parang trumpo na agad nakita ng kahit na sinong mapapanood na hindi ito tama. Sa pagbagsak, sinabi ng mga doktor na ang kanyang mga pinsala ay katumbas ng mabangga ng kotse na tumatakbo ng 40 hanggang 50 milya kada oras. Mapalad siyang bumagsak sa isang hukay ng buhangin kaysa sa mga matitigas na materyales na mas delikado sana. Pero pumutok ang kanyang atay. Nabasag ang kanyang mga ngipin at nagtamo siya ng malubhang sugat mula sa balakang hanggang bukong-bukong na may maraming nabaling buto. Ngunit hindi siya kailangang operahan at gumaling ng kusa matapos lamang ang 8 linggong rehabilitasyon. Number 5. Nasunog na parachute. Si Troy Hartman ay isang kilalang alamat na sa larangan ng skydiving. Isa siyang aerial stuntman, piloto, base jumper at skydiver na kilala sa kanyang mga kahanga-hangang stunt na bihira pang matapatan. Ilan sa kanyang mga kamangha-manghang gawa ay ang pag-surf sa likod ng isang helicopter, pag-base jump mula sa isang umaandar na truck sa ibabaw ng tulay, at paglipad gamit ang jetpack. Pero ang isa sa mga paborito niyang stunt ay ang pagkonekta sa isang lumang parachute at pagsindi nito habang nasa ere. Ang mapangas na kilos na ito ay nagpapakita ng kanyang katapangan at dedikasyon sa kanyang sining na nagbibigay inspirasyon sa marami sa mundo ng extreme sports. Dahil saan ka nga ba makakakita ng skydiver na sinusunog ang sarili niyang parachute? Number 4. Elijah Arantz. Ang kwento ni Elijah Arantz ay isang kwento ng trahedya at tagumpay, pati na rin ng sakripisyo. At ito ay kapansin-pansin dahil siya ay 14 na taong gulang lamang nang mangyari ang sakuna. Noong Nobyembre 2015, si Elijah ay nag-skydiving sa New South Wales, Australia, kasama ang kanyang instructor na si Tony Rokov, isang 44 na taong gulang na lalaki na may tungkuling gabayan siya sa nasabing adventure. Sa isang magandang araw para sa skydiving, sila ay tumalon ng sabay. Habang sila ay bumababa, isang hindi inaasahang malakas na hangin ang sumalpok sa kanila na naging sanhi ng pagkasira ng kanilang parachute. Sa mabilis na pagbagsak, iniharap ni Tony ang kanyang sarili sa ilalim ng batang si Elijah at itinaas siya upang magsilbing pansamantalang panangga sa lupa. Nang sila'y bumagsak, agad na dumating ang mga paramedics. Sa pamamagitan ng kabayanihan ni Tony Rokov, milagrosong nakaligtas si Elijah. Sa kasamang palad, si Tony ay namatay. Pinarangalan nga si Tony Rokov ng Star of Courage, isang karangalang ibinibigay lamang sa 107 Australiano mula pa noong dekada 1970. Number 3. Emma Carey. Si Emma Carey ay 20 taong gulang nang siya ay tumalon mula sa isang eroplano noong Desyembre 26 taong 2018. Isang araw na hindi niya makakalimutan. Nasa bakasyon siya noon at nagpasya siyang mag-skydiving. Isang karanasan na matagal niya nang pinakahinihintay. Subalit hindi niya alam na may mali noong mga sandaling iyon. Habang bumabagsak siya sa napakabilis na bilis ng mas matagal kaysa inaasahan, napansin niyang hindi pa bumubukas ang kanyang parachute. Kinausap niya ang kanyang instructor na kasabay niyang tumalon ngunit walang tugon. Inisip niyang baka dahil ito sa hangin.
Patuloy siyang bumabagsak hanggang sa mapagtanto niyang may seryoso ng problema. Nang tignan niya nga ang itaas, nakita niyang magkasabit ang parehong parachute nila. Akala niya ay katapusan na niya. Ngunit milagrosong lumapag sila sa isang bukid ilang metro lamang sa isang sementadong kalsada. Kahit na hindi siya nawalan ng malay, sinabi niya kalaunan na sana'y nawalan na lang siya ng malay para hindi maalala ang lahat. Bagamat maluba ang kanyang kalagayan, maswerte pa rin siya. Ilang talampakan na lang at sa konkreto sana siya bumagsak, na tiyak na magdudulot ng mas matinding pinsala sa kanyang katawan. Number 2. Trahedya noong August 2019. Noong Agosto taong 2019, isang babae sa Canada ang nakaranas ng isang hindi kapani-paniwalang insidente na halos hindi maiisip ng karamihan. Nakaligtas kasi siya sa isang aksidente sa skydiving na may tuturing na isang himala. Sumakay ang babae sa isang eroplano sa Quebec bilang solo skydiver. Dala ang kanyang parachute. Nang siya'y tumalon, ang eroplano ay nasa tamang taas na mga 5,000 talampakan. Si Dennis Demers, isang saksi sa pangyayari, ay nakita kung paanong hindi bumukas ang parachute ng babae habang mabilis siyang bumabagsak patungo sa lupa. Tulad ng nangyari kay Stapleton, pumalya rin ang kanyang reserve parachute. Bumagsak siya sa nakakatakot na bilis patungo sa isang masukal na kagubatan na walang anumang palatandaan ng pagbagal. Sa kanyang pagbagsak, tumama siya sa mga puno na hindi malinaw kung nakabuti o nakasama sa kanyang sitwasyon. Ang mas kahanga-hanga pa, siya ay nakaligtas sa pagbagsak. Ang mas kakaiba pa rito, ang kanyang mga pinsala ay hindi banta sa kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mga nabaling vertebra at iba pang mga bali sa buto, ngunit wala sa mga ito ang nagdulot ng panganib sa kanyang buhay. Tunay na isang milagro na siya ay buhay pa. Number 1, ang kaarawan ni Laverne Evert. Talaga namang age is just a number. Dapat nating ituloy ang bawat pangarap na mayroon tayo. Ngunit siguraduhin nating maayos at mahigpit ang ating mga harness. Yan kasi ang naranasan ng matandang si Laverne Evert na nagdiwang ng kanyang ika-80 kaarawan sa paraang matagal na niyang pinapangarap, ang mag-skydiving. Ngunit ang pagtalon na ito ay hindi nangyari ayon sa plano at ipinakita ng video sa YouTube ng kanyang kapatid ang lahat. Sa video makikita si Laverne na masaya habang nasa lupa pa na naghahanda para sa kanyang pagtalon sa parachute center sa Lodi, California. Ngunit nang dumating na ang oras para tumalon mula sa eroplano, makikitang siya ay nag-aalangan, mahigpit na kumakapit sa gilid ng eroplano. Ang kanyang kasamang jumper ay binitawan na ang kanyang mga kamay at sila'y sabay na tumalon. Pero agad na nagkaproblema. Halos mawala si Laverne sa kanyang harness. Bumaba siya dahil natanggal ang itaas na bahagi ng harness at ang tanging nagligtas sa kanya ay ang ibabang bahagi nito. Kaya naman sa kabutihang palad, bumukas ang parachute at ligtas silang nakalapag.